Ngayon dito sa Israel, may dalawang digmaan na sabay na nangyayari. Isa ay nagpadala sa amin sa bomb shelter ng di mabilang at ang isa naman ay nangyayari sa cellphone. At maaring kasing delikado rin. Kaya para sa dagdag na impormasyon, kasama ko si Ori Siegel, co-founder at CEO ng kumpanyang cybersecurity na Cyvor. Ori, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Sa pinakabagong digmaan laban sa Iran, nagkaroon ba ng pagtaas ng mga cyber attack? Oh, syempre, sa katunayan, mula pa nung nagsimula ang digmaan, nakita namin ang 700% pagtaas ng mga cyber attack, lalo na sa mga sibilyan at pati na rin sa maraming kumpanya dito sa Israel. Sa nakaraang 3 o 4 na linggo lang at nangyayari ito araw-araw. Mababasa mo ito sa lahat ng diaryo dahil inilalagay ito araw-araw ng Cyber Institute. Nakita namin ang isang malaking pag-atake laban sa mga sibilyan. Galing yon sa mga kumpanya tulad ng Supersal, Eged at Ivory. Maraming malalaking kumpanyang Israeli kung saan ang mga sibilyan ay nakakatanggap ng survey sa kanilang SMS message. Mukhang totoo talaga ito dahil malaki ang epekto at maraming tao ang sumasagot dito. Pero isa itong napakamalisyosong phishing campaign. Nakita rin namin noong panahon ng digmaan na maraming sibilyan ang nakatanggap ng SMS para i-update ang Pikuda o Ref app. At kung may gumawa nun, papasok ito lalo na sa mismong telepono nila at pagkatapos ay maaari nilang nakawin ang kanilang mga kredensyal. Hindi lang pera ang maaaring nakawin, kundi pati lahat ng kredensyal. At ito ay napaka-delikado. Si Iran lang ba ang nasa likod ng mga ataking ito o may iba pang sangkot? Maraming mga umaatake dyan, pero ang ilan ay galing sa Iran, ang iba ay galing sa Russia at sa North Korea. Pero may paraan para maiwasan yon, lalo na para sa mga sibilyan. Dahil ang layunin ng mga umaatake ay una, nakawin ang iyong pera, pangalawa, nakawin ang iyong mga kredensyal, at ito ay napakadelikado. At pangatlo, ang pinakasam nilang target ay makapasok sa gobyerno tulad ng Bitua Lumi o IRS o kung ano pa man dyan at nakawin ng napakaraming mahahalagang detalye tungkol sa mga sibilyan. Kaya ito ang kanilang layunin. Pero dahil sa pagyusbong ng AI at ng mga LLM, para sa mga umaatake, naging napakadali na itong gawin. At ang nakita natin nitong mga nakaraang linggo dito ay isang malaking pag-atake sa mga sibilyan. Paano pipigilan ng kumpanya ninyo ang ganitong pag-atake? Kaya ang aming kumpanya ay pangunahing nakatuon sa B2B para sa mga organisasyon, pero meron kaming libreng website na tinatawag na scanmysms.com. O maaari kang pumunta sa Google at maghanap ng mga mensahe o kung ano paman. Dadalhin ka nito sa website na ito. Ganap itong libre. At ang tanging kailangan mong gawin ay kunin ang anumang mensahe na natanggap mo. I-forward o kopyahin yon papunta sa website. May 2 bot kami ron, isa sa WhatsApp at isa sa Telegram, parang contact lang sa telepono mo. Anumang mensahe na matanggap mo, ilalagay mo lang doon, i-check, at sa isang iglap, sasabihin nito kung ito ay walang banta, ligtas gamitin, kahina-hinala, o mapanganib. Kung ito ay mapanganib na mensahe, huwag galawin. Ngayon, dahil nakikipagtulungan kami sa Israeli Cyber Institute, anumang uri ng ganoong mensahe na mapanganib ay diretsong napupunta sa kanila at alam nila kung paano ito aasikasuhin. Ori Siegel, co-founder at CEO ng Cyvor. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Salamat sa pag-imbita sa akin.